Dito tayo mga bossing. Pag-usapan natin 'to, maganda 'to, eh. Ito yung, isa sa mga malulupit na nangyari nitong nakaraang linggo. Kasi itong si Ping Lacson, nakuha na nila yung Senate, leadership. Pero hindi pa rin sila humihinto sa pagbanat dito kay Cayetano. Tapos gigil na gigil sila kay Cayetano na siya ay nagfe-Facebook Live, naglalabas siya ng mga kung ano-ano. So kung ano-ano ang kanilang akusasyon dito, nagpapalit-palit lang naman daw si Lacson, si Tulfo, yung dalawang Tulfo naman niya, kasi nagpapalit-palit lang daw sa kanya. Akala siguro nila, kaya nila ito si Alan Peter Cayetano, Diyos ko po. Akala nila kaya nila si Alan Peter Cayetano pabagsakin. Ang problema, si Alan Peter Cayetano, nakita ng taong bayan kung gaano niya pinaglaban yung independent na Senado. Ngayon, may hangover pa yung tao sa kanya. Ibig sabihin, gustong-gusto pa ng tao siyang panoorin. Bakit? Kasi nga, ibinibisto ni Alan Peter Cayetano yung mga katarantaduhan ng mga kabilang senador. Si Alan Peter Cayetano, sarcastic man lang yan. Hindi naman niya nagdi-direct to the point. Pero dahil hindi siya tinitigilan, noong tatlo, inilalabas niya na unti-unti yung mga kabulastugan nitong tatlo. Eto nakakatawa. Akala nila siguro kaya nilang paanoin si Cayetano. Nung nagsalita si Cayetano pagkatapos nitong salita niya, anong sabi ni Tito Soto? Siguro ito na yung panahon kung saan dapat hindi na natin siniseryoso yung mga sinasabi niya. Bakit? Kasi nga unti-unti lalabas na yung mga baho nila. Inilabas niya dito yung baho ni Erwin Tulfo. Inilabas din niya dito yung baho ni Ping Lacson. Hindi ba? Sabi ni Win Gatchalian, gusto niyang maging maayos ang mga senador, pero binabanatan niya si Alan Peter Cayetano. Bakit? Ano bang ginawa ni Alan Peter Cayetano sa inyo kung bakit parang gigil na gigil kayo sa kanya? Naagaw man lang niya yung Senate presidency, inagaw niyo rin naman. Nung kay Mig Zubiri, inagaw ni Escudero. Tapos nung kay Escudero, inagaw ni Tito Soto. Wala naman nagre-react. Nung naagaw ni Alan Peter Cayetano, bakit kayo react na react? Kasi alam nila, mga bossing, alam nila na hindi nila kontrolado si Cayetano. At alam nyo ba, dyan sa Senado, si Cayetano yung isa sa mga pinakainis na inis sila. Kasi hindi siya plastic, hindi nakikipag-plastikan to sa kanila. Trabaho lang talaga siya. At saka, kakanain ka nito. Magaling sa wordplay ito. Nanonood siguro ng vlog ni Boss Dada ito. Kaya ang galing mamburaot nito. Pakinggan nyo yung sasabihin niya rito. Talagang, sabi ko nga sa inyo, si Ping Lacson. Ang sagot lang ni Ping Lacson sa kanyang sinabi, naawa na ako sa kanya. Yun lang ang sagot. Naawa tawagin ka ba namang aso? Tapos si Erwin Tulfo, sobrang liit ng tingin ni Cayetano sa kanya, mantakin mo si Lacson, aso lang niya. Tuta niya si Erwin Tulfo. Pakinggan natin to. Si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. 'Di ba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yun nakita nyo. Kumbaga sa si Erwin Tulfo, according doon sa mga lumabas nung mga unang hearing, kay Marcoleta pa lang lumabas na yun kay Marcoleta pa lang lumabas na yun. Na itong si Erwin Tulfo, merong isang kontraktor na pabalik-balik sa kanyang opisina. Aside from that, member siya ng ACT-CIS party list. Tapos yung ACT-CIS na yun, yung isa doon na member nila, na representative nila, kontraktor. Tapos, yung kapatid nun na congressman dyan sa Baguio, contractor at the same time, scammer. Naka-freeze na kayong assets so maraming hinangahawakan sila Marcoleta sa kanya. Ngayon, naagaw yung Senate leadership, naagaw ni Soto, inilagay si Lacson. Hawak siya sa liig ni Lacson kasi nasa record na Nasa record na yung mga nasabi nung unang hearing kay Marcoleta, nung unang-unang unang-unang Blue Ribbon Committee. Nandoon na yon. So, pag tinuloy-tuloy yung investigasyon doon, lalabas na ito si Erwin Tulfo. Merong bagahe. Kaya hawak siya sa liig ni Ping Lacson. Kasi ilalabas ni Ping Lacson yung baho nito ni Erwin Tulfo. Kaibahan niyan,
Kay Villanueva, kaibahan yan kay Chis Escudero, kaibahan yan sa ibang mga senador. Kasi ang may hawak sa liig nila, ombudsman at saka Malacanang. But this time, kay Erwin Tulfo, ang may hawak sa liig niya, si Lacson. Dahil alam ni Lacson yung mga katarantaduhan niya. At sa oras na yan si Erwin Tulfo ay bumaliktad, putang ina lalabas lahat ng mga katarantaduhan niyan. Ilalahad lahat ni Ping Lacson yan. Si Ping Lacson parang si Trillanes din yan eh. Political operator propagandista yan. Oo, ganun ang ano yan. Ganun ang, kaya tinawag niyang tuta. Kasi yung iba, aso eh. Aso si ni Bongbong eh. Utusan ni Bongbong direkta. Pero sa sobrang liit ng pagkatao nito ni Erwin Tulfo. Sa loob lamang ng 1 taon ba na congressman at saka 1 taon na senador, putya, 600 plus million na ang kanyang net worth. Saan manggagaling yung pera na yan? Yung kakampi lang isa, nagsabi nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. So, hindi pumirma si Erwin nung una kasi nga, dawit siya. Dawit siya. Oh. Di ba ang tahimik niya? Tapos, noong nangyari na itong kay Cayetano, biglang naging maingay siya. Bakit? Kasi nga, tumahimik siya nung si Lacson ang Blue Ribbon Committee chairman. Oo. Nung naging si Marcoleta na, yung pinakatago-tago nilang sikreto ni Ping Lacson, lalabas sana. Kaya yung sinasabi dito ni kaya pinilit ng lahat ng mga senador na makuha ulit kay Alan Peter Cayetano kasi nga it will open a box of worm, a can of worms. Lalabas lahat ng baho nila kapag si Alan Peter Cayetano nandiyan. Kaya nga hanggang ngayon sinisira pa rin nilang si Alan Peter Cayetano kasi nga nasugatan sila ng malala ni Alan Peter Cayetano. Nasugatan sila, mantakin mo, ang tagal na nanahimik ng pangalan ni Tulfo, biglang naungkat ulit ngayon na si Tulfo ay nakatanggap ng mali-malitang pera. Bukod dun sa pera, nakatanggap pa ng babae. Kaya gigil sila dito dahil inilabas ni Lacson lahat ng mga kabahuan nila. Hindi na mawawala yan sa isip ng taong bayan. Oy. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin yung kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Yung totoo, Erwin Tulfo, isa-isayin natin hawak sa'yo. Gusto mo? Yung kontrakto na balik-balik sa office mo. Kita nyo, tumahimik si Erwin Tulfo ngayon. Walang sagot si Erwin Tulfo dito. Tumahimik si Erwin Tulfo, hindi lang tinuloy ni Cayetano yung mga mga iskandalo niya na hawak ni Ping Lacson sa leeg. hindi niya tinuloy dito. Alam niyo kung bakit? Sigurado mapapahamak si Kaya mapapahamak si Tulfo. Kaya nga hindi na umimik si Tulfo rito, bait-bait na ni Tulfo, di ba? Si Ping Lacson na lang, nagsasalita. Tapos sinaway na sila ni Tito Soto. Huwag niyo na kasing pansinin. Okay na, nakuha nyo na kasi. Tuloy-tuloy pa rin kayo ng pagbanat eh. Ayan. Lumabas na naman yung mga pangalan nyo. Topic na naman kayo. Yung contractor sa party list. Marami pang iba. Doon muna tayo. Marami pang iba. Di ba? Okay. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson. Aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Strategy. So ano strategy ng kabila? Palabasin ng manggulo. Sila nagpapasok sa NBI. Sila nagsabi sa NBI, full battle gear kayo doon. Sila hindi naglagay ng membro. Sila ang hindi nagpausad sa bills natin. Authorized naman sila na mag-buy kami, etc. Diba? Sila yung nananakot sa kapwa natin membro na lumipat kayo o hindi makukulong kayo. Sila ang meeting sa Malacanang pero pinapalabas nila, tayo unproductive, tayo magulo. Yun ang strategy nila. Ba't tayo papasok sa strategy? In one sense, kailangan mo sagutin yung issue. So like yesterday, pinaalala sa akin ng ating comms, stick to the issue tayo, which is truth. Diba? Na hindi tapos ang laban. Pero ayoko rin naman isipin ng tao, winaldas ko 700 million. Nisin ko, may discretionary fund na pwedeng kunin ng Senate President. Maraming previous Senate Presidents, tens or hundreds of millions kinuha. Nisin ko, hindi ako kumuha doon. Tapos sasabihin nila, 700 million, ginastos ko. Tapos wala. Unang-una, magaling sa division, si Senator Lacson for 2 reasons. Dinivide lang yung 700 by 28 days kasi 25 million or multiply lang, 28. Pero mahina talaga siya sa math. Bakit? Because 12 is not 13. Pangalawa, akala ko ba sabi nyo tanggal ako nung June 3? Ilan araw ang May 11 hanggang June 3? Paano naging 28? Diba? So makikita mo talaga na mahuhuli sa bibig ang... Yan kasi ang problema kay Lacson, propagandista, tapos ang masaklap nito, matalino yung kanyang pinopropagandahan. Yung pinopropagate niya, yung binabalak po ops niya, matalino. Kasi nga naman, hindi 28 araw yun. Di ba? May 28 to June 11, ilang araw lang yun. Bilangin natin
Oh, May 28 to June 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 days lang yun. 13 days lang. Paano naging ano? Kung 13 days times 25 million, magkano lang yun? Diyos ko naman. Kasi nga nung June 11, di ba? Kasi nung tama, June 11, kinuha na nila eh. Kinuha na nila sa quorum eh, hindi ba yung yung Senate presidency. So 13 araw lang yun, hindi yung 28 araw. Oh, so dito mo talaga makikita si Ping Lacson, fake news peddler talaga. 28 million per day kung gano'n naman talaga ang kung gano'n naman talaga ang gastos. Ang tanong diyan, naging productive hindi? Hindi naging productive, bakit? Unang-una, yung isang araw doon nag-walk out kayo. So yung 25 million doon, kayo may kasalanan. Kung 25 million per day, so yung 25 million na yun, kayo may kasalanan kasi itinigil nyo yung quorum eh. So hindi lahat yun. Hindi lahat yun kay Cayetano, pati kayo may kasalanan doon. So sa 3 araw man lang na nag-boycott sila, actually 2 araw nga lang sila nag-boycott, sa pangatlong araw nakuha nyo na. Kung 25 million, 50 million lang yun yung pagbo-boycott nila. Out of yung sinasabi mong 700 million na budget ng Senado during his term. Di ba? Hindi naman sila lumagpas ng 3 araw eh. Oh, so mali yung mathematics mo. Ibig sabihin, pumupropaganda ka lang talaga. Eh, yan ang sinasabi ko. So, siguro kung si Risa Ontiveros ang ginanyan mo, hindi niya kayang maisip yan dahil wala man logic yung tao na yun. Tanga yun eh. Okay, pero si Alan Peter Cayetano, hindi kayo makakalusot. Magaling to, abogado to. Hindi man kayo mga abogado. Kayong 3 itlog dyan. 2 tulpo naman Nyakis at saka ikaw Ping Lacson. Hindi naman kayo mga abogado. So, hindi nyo kaya ito si Cayetano. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at